Si Lance Gokongwei po, isa sa pinakamayaman na pong negosyante siguro sa bansa ho natin. Ang sabi niya po, the greatest decision in life is choosing a partner. Pinaka-most important decision, I don't know kasi kung Christian siya, maaaring kung Christian, next to God is your spouse or your kapartner. Meron naman pagkakataon po, nag-bless po ako ng isang company. I believe, ano po siya anniversary po nung company. Nilapitan po ako nung mismong, although ipinasa niya na sa kanyang anak yung company, sabi sa akin po nung totoong matandang may-ari, sabi niya, Pastor, mas mahirap ayusin ang problema ng pamilya kaysa kumpanya. Isang institusyon na po yung company po nila, ang tagal na. Pero di ko alam bakit niya sinabi sa akin. Sabi niya, Pastor, mas madaling ayusin yung problema ng company kaysa pamilya. Sino po rito, may problema ka sa pamilya, apektado yung pagtatrabaho mo? Sino rito yung may problema ka ho talaga sa pamilya, apektado yung pag-aaral mo? Hindi rin po ako naniniwala na magiging effective tayo sa ministry at paglilingkod nang hindi maayos ang relationship mo sa iyong asawa. Bata pa lang po ako, pagkakilala ko sa Panginoon, lagi ko na itong natatandaan. Yung ang term pang ginagamit nila, huwag kayong makipamatok. Kala ko nga batukan pa yun, ano po? Laging tinuturo agad po yun na kung mamimili ka ng mapapangasawa o makakapartner sa buhay, tunay po na mahalaga is Christian. Ngayon po, baka akalain po natin, pangkabataan lang ito, mga kapatid, mga magulang, malaking pumapasok sa isipan natin ay kung paano ihanda ang ating mga anak sa kung anong career at profession ang kukuhanin nila in the future. Meron ba ritong magulang na nagpe-pray para sa kanilang future, nakapartner po ng kanilang anak? Napakahalaga po ito. Pag nagkamali ng pagpili ang ating mga anak, kasama kang iiyak. Manalangin po tayo. Father God, in the name of Jesus, Holy Spirit, we ask that you will guide us, that we may discern, Panginoon, yung mga bagay na gusto niyo pong gawin po namin. So Father God, hayaan mo ang mensaheng ito ay hindi lang namin basta marinig, kundi tumimo talaga ito sa aming puso. At hayaan niyo po maging kakaiba ang Sunday na ito. Kasi i-offer namin sa iyo ngayon pa lamang ang mga kids, ang mga youth, Panginoon, para sa kanilang future partner, O God. At Panginoon, hayaan nyo rin po kami na pinili naman namin na maging single. Lord, makita namin yung kahalagahan pa rin ito. Thank you so much, O God. We honor you. We love you. In Jesus' name, amen at amen. Okay, God bless you. Malakas nga ang palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. JJ, anak, paano nga yung natin, monitor? Ganito lang sa akin para makita ko yung kasunod. Okay? Last Sunday, diniscuss natin, iba yung loving someone sa living with someone. Iba yung mahalin mo ang tao, iba yung sumama ka sa kanya at magkasama kayo sa isang bahay. Kahit 5 taon na kayo nagsasama, kahit 10 taon na kayo nagsasama, marami pa rin kayong matutuklasan at hindi alam sa atin pong kapartner. Kaya nga po, napakahalaga po sa atin, na talagang ngayon pa lang, makita natin yung value ng marriage. Sabi natin, talagang marriage is mystery in a sense. Walang pumasok sa larangan ng pag-aasawa na alam niya na lahat. At walang school na nag-o-offer po para alamin ang lahat patungkol sa pag-aasawa at pamilya. Okay? Kaya mahalaga na magtiwala tayo sa ating Panginoon. And I believe na ang talagang essence or pinaka-master plan ni God sa marriage is the word intimacy. Minsan nga po nalulungkot ako, may mga matagal ng mag-asawa. Hanggang ngayon parang nagkakahiyaan pa rin. Ayokong sabihin ito sa asawa ko kasi baka hindi niya maintindihan. Hindi ba ang sarap sa pag-aasawa po? Wala na tayong ikinahihiya sa bawat isa.
Wala tayong itinatago sa bawat isa. Intimacy is intimacy. Eto ako. Tanggap mo ba ako? Eto ang kahinaan ko. Tanggap mo ba ako? Hindi yung lagi nating, pwede kasing ang pagsasama natin is bounded pa rin by guilt, shame, and condemnation. Pero gusto ni God, we walk in freedom. Sabi ko nga po sa inyo, ang pinakamaganda talagang picture ng marriage is hindi yung nasa tabing dagat at nagde-date. Minsan lang yun. Pero ang maganda ho talagang picture ng marriage is hanggang sa pagtanda, magkahawak tayo ng kamay. Pareho natin pagsasaluhan ang maraming bagay. Sa panahon na hindi mo na ako marinig, magkapit pa rin tayo ng kamay. Hindi nagkakaintindihan, I don't know kung nag-ulyanin na din, ano po. Pero ang mahalaga, magkasama po tayo. Huwag kang maghanap ng girlfriend, huwag kang maghanap ng boyfriend. Partner from God ang hanapin po natin. Can I hear amen? Okay? So, ang halaga po niyan, kaya nga sabi nila, it is much better to stay single than to marry the wrong person. Hindi po kasalanan kung hindi ka mag-asawa. Hindi po. Wala hong nakalagay sa Bible, pag hindi ka nag-asawa, kasalanan yan. Hindi po. Merong mga pagkakataon, pinili mo talaga na mapag-isa, ano po? Hindi dahil sa ayaw mo lang, kundi maaring ito ang tawag talaga sa iyo ni God. Nakikita mo, dito ka talaga gagamitin ng ating Panginoon. Wala hong problema. Wala hong problema. So, plans go wrong for lack of advice. Many advisors bring success. Napakapalad ng generation natin kasi nung mga unang panahon, di ko alam kung napag-uusapan ito. Merong time, basta nga nagkagustuhan, sila na. Although ang kaibahan lang noon, may harana pa. Minsan, ngayon po, minsan nagkatinginan, tayo na. Nakaangkas lang sa bus. Pagbaba, sila na. Tuloy sa City Hall, nagpakasal. Nakakatakot po yung ganun. So we need more advisors. We need more advisors. Katulad po dating sinabi ko sa inyo, if you want to become more productive, edi sumama ka sa productive. If you want to become successful, humanap ka ng successful na pwede mong gayahin. If you want to get married po, magtanong ka na po sa mga mag-asawa na tinitingnan mo, na nilulook up mo sa buhay, na gusto mo in the future, maging ganito rin ang pagsasama natin. Ako po silent, lang po ako tagahanga. Kahit may mga pagkakataon na hindi ko po kayo nakakausap, pero nag-o-observe po ako, marami po akong hinahangaang pagsasama po, na nakikita ko po talaga at natutuwa po ako sa pagsasamang ito. So kukuhanin natin yung basic principle ng pagpili ng mapapangasawa at ano ang gagawin po natin sa kwento ni Abraham kung paano niya inihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak na si Isaac. Kung makukuha lang natin yung principle na yon, ang ganda-ganda po. Sino po rito yung gusto nyo po, magde-date ka, kasama nyo po yung nanay mo? Okay. Mag-overnight kayo, kasama nyo yung tatay nyo. Ayan, okay. So napakahalaga po na huwag nyo silang isama. Maboboard po kayo. Pero, maglagay ko kayo ng CCTV camera. Sabi ko sa anak ko, Lori, pinagtitiwalaan kita anak, kaya lang, ikaw din yung maghihigpit sa sarili mo. Kasi, pag pinagtiwalaan ka namin at gumawa ka ng hindi maganda, ikaw din yung nagpahigpit sa sarili mo. Kaya napakahalaga po mga anak, huwag nating sirain ang tiwala po ng ating mga magulang. Pag sinabing sa alab, ang punta, sa alab pupunta, hindi po sa Star City. Okay? Nagpaalam sa church pupunta, nasa SM, may ka-date. Nanonood ng sine, sa kasulok-sulukan, kadilim-dilimang, walang hanggan. Tapos na ang pelikula, andoon pa rin sila eh. Wala naman palang pinanood. So mga kapatid, iyon lang po ilang bagay. So tingnan natin to. Genesis chapter 24, verse 1 and 2. Matanda na si Abraham at pinagpapala siya ng Panginoon sa lahat ng bagay. Isang araw, kinausap niya ang tagapamahalang alipin niya na nag-aasikaso
ng lahat ng ari-arian niya, ilagay mo ang kamay mo sa pagitan ng dalawang hita ko. At sumumpa ka sa akin sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan at ng lupa, na hindi ka pipili ng taga rito sa Canaan. Ang Canaan, lugar na hindi pinag-aharian ng Diyos. So mga non-believers, na kasama nating naninirahan dito para mapangasawa ng anak kong si Isaac. Meron po ba ritong tatay na concern sa kung sino ang mapapangasawa ng kanyang anak? So sabi ko, ang sarap na may magulang na nagpe-pray kung sino yung makakatuluyan ng kanyang anak. Huwag naman yung ganito, basta anak pagpipili ka, hindi baling barumbado basta may pera. Minsan palang choose the lesser evil, lagi ang labanan. Hindi po. May maganda po tayong pag-uusapan ngayon. So, ang sabi nito, pumunta ka sa lugar na pinanggalingan ko at doon ka pumili ng babaeng mapapangasawa ng anak kong si Isaac na mula sa mga kamag-anak ko. Merong mga culture na na parang ina-arrange yung kasal. Pero dito naman sa case ni Abraham and Isaac, napakahalaga lang na kung nung una po, sabi, huwag kang pipili doon sa Canaan, mahalaga is mula sa angkan ng Israel. So sa atin, ganun din naman bilang mananampalataya, mula sa pamilya ng mga nasa Panginoon. Okay? So, let me tell you this, ito munang bagay ang gusto nating matandaan natin. We need God's wisdom to choose the one. Hindi laging emosyon ang ginagamit sa pagpili ng makakatuluyan, kundi ng karunungan mula sa Panginoon. Okay? So we need wisdom to choose the one. Kaya nga ang malaking tanong po natin, paano natin i-guide ang ating mga anak, paano ang mga kabataan ay pipili ng kanilang makakatuluyan sa buhay. Tinitinan ko po yung mga lola at lolo natin dito ngayon, parang attentive sila. Parang umaasa pa talaga sila po na kundi man ako nagkamali ako ng makakapili ako ngayon. Hindi ko po alam ang mga bagay na ito, yung gold panning, yung pagsasala sa ginto, kasi minapapanood po ako, hinahanap ko yung video na ito, hindi ko pa, akala ko lang talaga mining, pero meron silang salaan na kapag ginanyan po, sinasala talaga nila hanggang sa lumabas ang ginto. Hindi naman ang problema natin is walang mapili. Ang talagang concern natin, sino ba talaga ang kailangan kong piliin? We need God's wisdom to choose the one. Kasi may panahon pa ho tayo. Lagi naman ang mga regrets natin sa buhay at mali is because of decision. Kaya napakahalaga po na paalagaan natin ito. Kapag klaro ang iyong hinahanap, klaro din ang iyong makikita. Kung naghanap pa ng ginto dapat ang makita mo. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita yung ginto. Hindi nakakita ka ng tanso, ginto ang hinahanap mo, okay neto, at least may nakita ako. Hindi po. We need to choose. With wisdom. I believe God's best talaga ang ipinapahanap sa atin ng Panginoon, hindi sa kung sino paman. Ewan ko lang, pwede nating i-judge, di ko alam kung paano natin ito. Pwede mo bang makita yung choose the one sa bar? Sa pot session? Pastor, doon ko nakita yung kapartner ko habang nagdadrugs kami. Kasi lahat sila nagsasabing, wow, heaven. Minsan yung lugar, kaya tingnan nyo po, ilabas muna natin ito. Kaya nakikiusap nga po ako kung kaya nyo pong pag-aralin ang inyong mga anak sa maganda-gandang school. Kasi pag isinama natin yung mga anak natin sa school na puro mambubuli, pangit naman gamitin yung term ito, mga anak ng adik, squatter. Mahal ng Diyos yan. Paano pag doon mo sila isinama? Doon sila pwedeng makakita yung anak mo ng makakatuluyan. Kaya maganda din po, sabi ko nga minsan puro business. Maganda makita man lang natin, paano kung ang mapangasawa talaga ng anak mo, nuno ng tamad, kung masipag ka pa naman, alam mo na agad kung sino yung tamad Hindi po ba? Kaya mga kapatid, mga magulang, pinagpe-pray kung sino ang makakatuluyan
sa buhay. Amen? Mukhang tahimik pa kayo ngayon, pero mamaya alam ko gugulo na tayo. Ano po, kapag klaro ang iyong hinahanap, klaro din ang iyong makikita. Lord, bigyan niyo po ako ng kapartner na makakasama ko sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, bigyan niyo naman po ako ng kapartner na alam kong pareho kaming lalakad sa presensya mo. Okay? Pagkatapos nung ibinigay, kinuha na kayo agad ng Panginoon. Presensya pala, hinanap mo. Higit sa pakiramdam, muli, kailangan natin ng karunungan galing sa Diyos sa pagpili. Mga babae po, mga lalaki, okay, may nararamdaman tayo, pero gamitin lalo natin yung kaisipan po natin. Amen? Tingnan nyo po, dating, sabi nila, dating is for clarity, not for intimacy. Ano po? Dating is for clarity. Meaning, pagpapakilanlanan. Kaya nga, pa nagde-date, as much as possible, pwede rin group date naman, pero the way he speak, the way she speak, something na ganyan, yung ideas niya, nakikita mo na agad kung kaya mo bang pakisamahan ang taong ito. Huwag yung puro dimples ang hinahanap mo. Wow, ito na nga iyon. Wag naman po, wag naman pong ganun. Okay? So, dating is for clarity. Kilalanin mo munang mabuti yung tao. Ano po? Kilalanin mo muna. Ngayon niya, minsan, ang sinasabi nila, pag nagde-date daw magandang tanungan, may SSS ka ba? May PhilHealth ka? May insurance ka ba? Financial advisor yung ka-date mo. O kuha ka muna sa akin. May minsan, ewan ko lang, pero everything under the sun, we can communicate. Pag-usapan natin, ano po? Kasi kung gusto mo talagang makilala, yung taong pakikisamahan mo, ngayon pa lang i-interrogate mo na siya, huwag kang sasama sa taong hindi mo kilala. Amen ho ba tayo doon? Huwag kang sasama sa taong napugian ka lang, nagandahan ka lang. Ano po? Okay. So, ito yung pinaka-mantra natin ngayon at sigaw natin. Ano po? At sobrang gusto kong maniwala ka dito. Mayroong ginto, kailangan lang salain. Okay? Napansin niyo po yung mga precious gems, hindi nagkalat. Yung bato, kahit saan pwede ka makakita. Pero mga diamante nakatago. Yung ginto, nasa rekto. Kaya doon kayo pupunta. Ano po? So, ang point lang natin is, ayoko magkamali ng word, pero yung, huwag kang kuko ng chipipay, saka yung boy tambay. Yung ganun, yung huwag kang magsettle sa kung sino na lang, mga kapatid, kahit ba sabihin natin nagka-problema pa tayo, mangarap pa rin tayo, may guntong naghihintay sa iyo. Amen ho ba tayo doon? Sabihin natin lahat, may gintong naghihintay sa akin. Okay? Sa praise may isa lang ginto, no? Si Ate Pearl ginto, ano po? Okay. So, paano tayo pipili? Number 1 is filter through faith. Salain natin yung makakatuluyan natin. Una, kailangan pareho tayo ng pananampalataya. Pareho tayo ng pananampalataya, pareho tayo ng pinaniniwalaan, pareho tayo ng tinutuntungan sa buhay. Ano po? Napakahalaga po niyan. Ano po na, iyan po yung pinaka super basic, super premise, foundation, bedrock in a sense. Filter through faith. Dito ka humanap, sa presensya ng Panginoon. Pero ang medyo kinakabahan lang ako ay ito, gusto kong klaruhin. Hindi lahat ng church Christian. Meron talagang pumapasok para manloko lang. May mga magnanakaw na pumapasok sa church. May mga scammer na pumapasok sa church. May mga lalaki na maghahanap ng maloloko. Pwede po yun. Kaya ingat din. Hindi ibig sabihin, pumapasok sa church, biglang nag-worship, pwede na siya. Hindi po ganun sinasabi ko po. Kaya inaalam natin, kaya kung ako po, nagde-date pa lang kayo, tanungin mo na agad siya, magbigay ka sa akin ng 10 verses from the Bible. Huling date nyo na yun. Hindi, wag naman pong ganun. Okay, muli, hindi po ba? Pinahanap ni God, ni Abraham, si Eliezer, ng makakatuluyan ni Isaac. At sinabi nga po, doon sa passage, pumili ka ng babaeng
mapapangasawa ng anak ko mula sa aming angkan, mula sa pamilya. Hindi naman ito yung incest in a sense po. Talagang sa picture natin ngayon, sa pamilya ng ating Panginoon. Okay? Nanalangin ng alipin, Panginoon, Diyos ng amo kong si Abraham, naway magtagumpay po ako sa pake ko rito at ipakita nyo ang kabutihan nyo sa aking amo. Alam nyo po, magulang muna ang kakausapin ko ho. Mga magulang, okay lang ba sa inyong makapangasawa ang anak nyo ng tamad? Si mama, pinakamagandang biyanan po sa buong mundo. Si mama, noon pa lang, nagkikwento na, naririnig ko sa kanya, takot na takot po siya sa lalaki may tato. Bala ko pa magpatato ng John 3:16 dito. So, hindi natuloy. Hindi, Jeremiah 29:11 dito. Basta takot si mama po sa may tato. Kaya mga magulang, pag ang anak nyo po, may tahi dito, may bangas dito, anak, nagkamali ka yata ng pagpasok ng bahay. Hindi po kami makikipagtagaan. Kaya alam nyo po, makinig po kayo sa magulang din, somehow. Ang magulang, mataas ang instinct. Kung yung mapapangasawa mo is somehow may kutob, although hindi tayo po sobrang laging naniniwala sa pakiramdam, pero minsan ang mga magulang, lalo na kung mabait naman talaga ang magulang mo, hindi ka niya itutulak. Minsan siya sabi niyang, anak, iba ang kutob ko dyan. Iba ang kutob ko. Mukhang ano yan mukhang isang araw yung haba ng pagsasama niyo pag siya ang nakatuluyan mo. Pagkatapos ng yes, I do, mukhang hiwalay. Ewan ko lang po. Pero again mga kapatid, we should honor then even yung advice ng ating magulang. Ano po? Pero pag ang magulang mo naman, katulad ng isang artista na halos ayaw ng magkaasawa ang kanyang anak, wag naman po yun. Yung sumikat ka, natatakot yatang ipamigay yung yaman ng anak, wag naman hong ganun, may pagka-selfish naman po yun. Kaya nga tingnan nyo po, mapalad ang mga tatay na nagpe-pray ng mapapangasawa ng kanilang anak. Si Owie, pag nag-asawa, ang una ko pong ipinundar ay pambili ng baril. Hindi, baril-barilan na yung toy gun. Kayo maglalaro kami niyan, ano po. So, pinagpe-pray ko po talaga yan na Lord, ngayon pa lang, bigyan mo po siya ng makaka-partner sa buhay. Tingnan niyo ho kasi, ang issue kasi natin, kung 220 yung appliance, sinaksak mo sa 110, ano mangyayari? Sasabog. Hindi naniniwala sa Diyos, iyon ang nakatuluyan mo, ano mangyayari sa atin? Lagi ko pa naman pong sinasabi, ang pinaka-iniiwan kong matindi pong advice sa mga mag-asawa, trials and difficulties and hardships will come. Paano nyo yung paghahandaan? Wala pa akong nakitang mag-asawa na hindi dumaan sa matinding pagsubok ng buhay. Paano mo makakatuwang yung isang taong walang pananampalataya? Paano mo sasabing, Han, mag-pray tayo? Hindi nga ako naniniwala sa Diyos. Paano yun? Kaya alam nyo ho, napakaganda yung mapapangasawa ng anak natin, merong pananampalataya. Ang sarap kayang makakita ng couple po o mga couples na nagpe-pray. Di po ba, lalo na walang pan-date, tara pray tayo. Walang bigas, tara pray tayo. Hindi po ba? Kaya napakahalaga. Ito po talaga, especially yung pananalangin. Ano po, kung sinasabi nilang the family that prays together, stays together, ganun din po yung couple. Paano mo haharapin pag nagka-cancer ang asawa mo? Paano pag nagka-problema kayo sa anak? Paano pag nagka-problema kayo? Alam nyo po, maraming bagay na hindi po natin kakayanin kung hindi ho tayo mananalangin. Napakasarap po na ngayon pa lamang establish natin yung pagsasama natin at ang makakatuluyan natin, ha po. Baka marami dito pumunta sa prayer mountain, ano po. Baka doon ako makakita ng mga nananalangin. Marami din po nagpupunta sa prayer mountain, nagpapapicture lang, hindi ho nagpe-pray.
Kaya ingat lang din po kayo, ingat din po kayo. Ano po? So our point is this. Ang unang batayan at salaan natin sa pagpili ng magiging kapartner natin in the future is pananampalataya. Sana pareho tayong naniniwala sa Diyos. Pareho tayong nananampalataya sa ating Panginoon. Muli, merong ginto, kailangan lang salain. Okay? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo po kung mukhang ginto o salaginto. O number two. Filtered through friction. Parang pangit yung connotation na friction, pero dito muna tayo sa word na friction na yung idea ng spark. Spark. Yung nakatuluyan mo ngayon, Mark, Crisanta, nung magkita naman kayo, unang pagtatama ng mata nyo ni Crisanta, hindi naman kayo nag-aapoy agad sa pagmamahal. Ah! Ito na! Hindi po. Pitik lang yan, yung nagkatama yung mata nyo. Parang Disneyland. Totoo po, may spark. Maliit lang yun. Hindi naman yung nakita mo siya, parang restless, nangangatog ka na. May epileptic ka ba? Mga kapatid, may spark. Siyempre naman. Totoo po yun, physical attraction. Kasama din po yan. Hindi pwedeng mahal mo siya. Ang totoo niyan, nagsimula yan, may nagustuhan ka sa kanya bago mo pa siya minahal. Ang ganda ng mata nito, hindi dinidilat. Ang tangos ng ilong nito, yung pala 3 pimples yung nagpatong. Definitely, ako po may kakilala po, kaibigan ko, grabe. Ang hinahanga niya sa babae, 20. Kaya binigyan niya ng 20 pesos, hindi pa. Basta may iba yung attraction, may spark. Si Moylin, iba. Gusto niyo po, sabihin ko kung sino yung nakita kong kasama niya, ano po? Kaya lang, narito yung mami, ano po, baka magalit. Basta wag kayo masyado naglalakad dito sa gawing Arpapa, andyan po ako lagi, ano po. Makakasalubong niyo ako lagi, ako naglalakad ano po. So, spark. Kailangan may spark din. Ano yung hinahangaan mo sa kanya? Ano yung nagagandahan ka sa kanya? Wag natin namang, ano nagustuhan mo sa kanya? God-fearing. Yan ang mga salita ng mga artista Ano nagustuhan mo sa kanya? God-fearing. May piring ng mata. Maya-maya hiwalay ano po. So, mga kapatid, hindi wag natin alisin, may spark po talaga na gano'n. Tinan pa natin to. Dumating si Rebecca na may pasan-pasan na banga sa balikat at hinambalos niya sa alipin. Hindi naman. Si Rebecca ay anak ni Bethuel, na anak ni Nahor at Milcah. Si Nahor ay kapatid ni Abraham. Magandang dalaga si Rebecca at birhen pa, bumaba siya pagpunta sa balon at nilagyan niya ng tubig ang kanyang banga. Pagkatapos umakyat siya para umuwi. Nagmamadali ang lipin sa pagsalubong sa kanya at sinabi, "Pwede mo ba akong painumin sa banga mo kahit kaunti lang?" Sumagot si Rebecca, "Sige Ginoo, uminom ka." Mula sa balikat niya, ibinaba niya agad ang banga at hinawakang ito habang umiinom ang alipin. May kakaiba kay Rebecca. Somehow, yung makakatuluyan pa natin, meron kang kakaiba na nakita. Wala naman ditong pagkakita mo pa sa isang tao po, ang bait niya sa magulang. Grabe, ang lalim agad nito. Hindi mo agad makikita kung ano po yung ibang mga values niya. Pero eto, may kakaiba si Rebecca, ang sipag, hospitable, sabi natin generous, may spark may pwede ka, hindi pwedeng makatuluyan mo ang isang tao na wala ka malang hinahangaan sa kanya. Tahimik na kayo. Kuya Jun Cacho, ano po yung hinangaan nyo kay Ate Emma? Siguro ang baywang niya, 16. Ano po? So ang point natin, may yung friction, may spark ng konti sa puso natin, pero hindi pa yon. Okay, tingnan natin to. Hindi po ba yung battery, may positive saka negative? Ang friction po is kasama din po yan, tumutukoy sa problema. Kaya nga kung halimbawa, hindi pa naman kayo kinakasal,
pero along the way, nakikita mo na may konting friction, meron na hindi pagkakaunawaan. Normal po yun kasi makita natin how we deal with problem. Ano po, katulad ng mga lalaki, tingnan nyo kung ngayon pa lang napakainit ng ulo, konting bagay, nakikita mo agad. So paano natin sosolve yan? Mga kapatid, friction is normal. Alam natin, walang pagsasama na walang problema, pero it is a choice kung paano natin i-handle. Kaya nga, along the way, along dating, hindi pa natin nililay down lahat yung cards natin. Hindi pa ako ito. Masdan mo ko kung paano magalit. Kaya mo ba akong pakisamahan? Masdan mo kung paano ako sa ganitong bagay. What doesn't challenge you won't change you. Kung walang mga problema, walang mababago. Actually, pag nagkaasawa ka nga, ang daming mababago sa buhay natin. It is for good or for worse sa buhay po natin. So, friction. Kung pagde-date pa lang natin, sobrang lagi na tayo nagtatalo, teka muna, at least masasala na po agad natin ang mga bagay na ito. Okay? So, normal po yan, normal. Pero paano natin i-handle? Tingnan nyo po, medyo mahaba-habang Tagalog ito, pero sana maunawaan natin. Hindi mo raw makikilala ang isang tao hanggat hindi mo siya nakikita paano magalit. Okay? Kaya maganda Maganda na makita din natin kasi yun talaga siya eh. Sino rito pag nagalit, uubusin po yung pagkain sa rep? Nagalit, inubos, po? Alam niyo ho, yung tao, wala naman taong hindi nagagalit, tama? Kaya maganda rin, kaya mo bang i-handle yung galit niya? Kaya mo bang i-handle yung inis niya? Ngayon, may mga taong minsan nagtataka ka pa, talaga naman, di ba, pinakasalan mo yan, nakita mo ng ganyan siya. Kaya nga, mga kapatid, maganda maging observant din po tayo, lalo na sa mga kabataan, po, hindi po talaga puro pa-cute lang sa buhay, po. Marami pa tayong hindi alam. Again, loving someone is different with living with someone. Okay? So, number 1 na salaan natin, faith. Hanggat maaari, kapareho ng pananampalataya natin. Pangalawa, friction, may hinahangaan ka at meron kang problema na nakita na alam mo at alam natin paano natin isolve. Friction. Alam niyo po, yung pangatlo na to, parang ang dali-dali, pero ang hirap-hirap. Filter through friendship. It is easy to fall in love, but becoming a best friend to your wife o to your husband is very difficult. Meron kaming retreat ng mga pastors sa Bulacan. Ito daw po yung nawala sa maraming mag-asawa. Yung para silang magkaibigan na lagi nilang pinananabikan na mag-usap, lagi nilang pinananabikan na magkita, everything under the sun, pinag-uusapan. Ito raw po yung nawala, yung friendship. Dati gustong-gusto mo siyang makasama, bakit naiirita ka pag tumatabi? Ang init, lumayo. Kaya nga. Samantala nung magkadikit, parang ilang boltahe ng kuryente yung pumapasok sa katawan mo. Hindi po ba? Friendship po. Hindi ba sa ang mga kaibigan, isa sa pinaka-karakteristik na meron sila, ang dami nilang alam patungkol sa iyo. Kaibigan mo eh. Kaya mga kapatid, sana tayo po, wag mawala po ito. Kaya kung maganda rin po na na-establish muna din yung friendship, although patuloy po ito dapat sa mag-asawa. Tingnan niyo yung passage nito. When he had been there a long time, Abimelech, king of the Philistines, looked out a window and saw Isaac laughing with Rebekah, his wife. Sumilip si King Abimelech, nakita, nagtatawanan si Isaac. Hindi nga lang sinabi dyan, nagkukurutan pa nga ho yan sa tagiliran eh. Pag binanggit nyo sa Tagalog yan, medyo iba ang translation eh. Parang naghahalikan, naglalambingan. Eto na lang muna tayo, dito muna tayo sa laughing, sa pagtatawa. Okay? Ewan ko lang, pero sa relationship, mukhang hindi ka sasagutin
ng pinagpe-pray mo pag hindi mo man lang siya napapangiti or napapatawa? Kaya nga dapat, pag magde-date kayo, may baon kang 100 jokes. At least 50% man lang tumawa siya. Hindi ba? Laging achievement mo na kapag nagkikwentuhan kayo, napapatawa mo man lang siya, napapangiti mo man lang siya, kawawa ang asawang hindi man lang napapangiti ng kanyang asawa. Daddy, may babayaran tayo. Sabi ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Pinapaalis na tayo sa bahay. Lahat ng sinasabi mo nakakatawa. Ikaw ang gumawa ng paraan. Mga asawang babae, mga asawang lalaki, make it a goal na napapangiti mo man lang yung asawa mo. Kaya pag nireregaluan mo siya, hindi naman siya sumisibangot eh. Pag naaalala mo, tinetext mo siya na I love you. Napapatawa mo siya. Hindi totoo po yun, naawa ako sa mga asawang babae na hindi man lang ho napapatawa ng asawang lalaki. Bakit? Napakahirap ng buhay mag-asawa. Napakahirap ng may binubuhay na anak. Napakahirap ng maraming binabayaran. Yung tawa naman, hindi naman binibili yan. Amen ho ba tayo doon? Huwag din naman kayong kukuha ng asawang walang alam kundi magpatawa. Walang trabaho, walang pangarap. Dapat kay Long Mejia ka nagpakasal. Hindi ba? Iba naman po yung lagi ka lang pinapatawa. Diyan ka magaling, diyan ka magaling. Iba naman po yun. Napakahalaga talaga po. Na may lambingan, mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Minsan niya, kami ni Mrs. Basta alimbawa, Daddy, parang uulan. Ang isasagot ko lang, ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Uulan, pagkatapos ang sagot, ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Alam niyo po, talagang sinesegue ko po sa layo. Gaganon lang naman, ganon tayo kakulit, po. Daddy, ganito pala, nagka-problema, Ang mahalaga, tayo pa rin. Hindi ba? So mga kapatid, make it an ambition or dreams na yung asawa mo, napapatawa mo, ang daming problema, ngitian natin ang mundo at ang mundo ay liligaya at gaganda. Amen? Lahat ng natatawa, pumalakpak ng malakas para sa Panginoon. Laughter is a great sign of friendship and intimacy. Hindi ba? Ang pangit kasi na mag-uusap lagi kayo parang tensyonado. Ano naman kayang problema? Ang mga pangit na text, Daddy, alam mo na ba? Wala akong ganun. Tension po yun. Laughter is a great sign of friendship and intimacy. Kaya nga, we can talk anything under the sun. Kami po mag-asawa talagang ang na-appreciate namin yung pillow talk. Yung kahit pinag-uusapan po namin hanggang sa abutin kami ng madaling araw. Alam nyo, ang pinakamagandang tawa at pinakamasarap na tawa, yung halos maiyak ka, katatawa. Hindi mo ba? Ako pa, pag gusto ko matawa, pinanonood ko lang sila Dolphy. Hanggang ngayon po si Dolphy, si Pugak, sino pa ba yung mga magagaling na komedyante po. Basta minsan tatawa, naglalaba yung asawa ko, Mami, panoorin mo, tingnan mo. Sa loob-loob ng asawa ko, may seryoso akong ginagawa. Inabala mo pa ako. Mga kapatid, maraming kabigatan sa buhay. Matuto tayong tumawa. Okay? So, find someone who is interestingly different. Huwag yung puro compatible kayo. Hindi totoo yun. Hindi totoo yung lagi kayong uy, maganda to sa business Okay ito, pareho kami. Hindi po lahat. Find someone who is, in a sense, is very different to you. Ano yung something na wala ka na parang meron siya. Galing Tama-tama ito. Halimbawa, isa, magaling mag-ipon. Hanap ka na magaling gumastos. Marriage is a workshop. Sabi lang, marriage is workshop. Ang lalaki ang nagwo-work, ang babae nagsha-shopping. Kaya workshop, So mga kapatid, mahalaga lang yun, hindi kailangan parehong-pareho. Pag nagliligawan pa lang, lahat pareho kayo.
Pag nag-asawa na kayo, ang dami nyo palang kaiban. So okay lang yan. Okay, tingnan natin to. Kung kaya mo siyang kumbinsihin na pakasalan ka, malaki ang chance na kaya mo rin siyang kumbinsihin na huwag kang hiwalayan. Nagawa niyan lahat ng paraan para pakasalan ka niya. Pag siya napapayag mo na pakasalan ka, naniniwala din ako, kahit anong problema or parang posisyon na pwede kayo maghiwalay, you can convince her also to stay. Amen? Okay, so number 4. Ano yung una natin? Filter through faith. Number 2, friction. Number 3, friendship. Sana establish natin yung friendship natin. Bandang huli, mag-aasawa naman ng mga anak nyo, kayo lang naman ang matitire. Kaya nangangarap po ako dito at ngayon pa lang nakakakita ako sa pagtanda ng mga mag-asawa. Kahit hindi pa naman pagtanda, mag-travel po kayo, talagang mamasyal po kayo, enjoy your life. Okay? Number 4, filter through family. Pastor, ano ibig sabihin ng filter through family? Mahalaga sa stage pa lang ng ligawan, tinitingnan mo na rin kung ano ang pamilya niya. Kung ang pamilya niya may mga sungay, yung mga kapatid niya may buntot. Panginoon, pamilya ba to? Marami pong hindi ho nakita to, na kapag pinakasalan mo yung asawa mo, pinakasalan mo ang buo niyang pamilya. Tingnan niyo po ito. Talon tayo sa 34-35. Nang 40 taong gulang na si Esau, napangasawa niya si Judith. Biro mo Judith na hindi pa nagbabayad. Kaya biro mo po, hindi mo kinilala, pero mo, ang asawa niya si Judith, na anak niya si very late na. Ayaw pa rin, na Heteo, naging asawa rin niya si Basemat, na anak ni Elon Mas, hindi Elon lang na Heteo. Ang dalawang babaeng ito ay nagbigay ng kalungkutan kina Isaac at Rebecca. Pag nagkamali tayo ng pagpili, pati magulang natin, damay. Biro mo makakuha ka ng manugang, inaaway yung biyanan mo, no? By the way, huwag ko kayo mag-alala. Sa pamilya naman Pilipino, ang nag-aaway hindi naman lalaki. Laging biyan ng babae at kung sino pa man yan. Dahil ang lalaki, tahimik lang yan. Kahit may problema, kahit hindi niya gusto, tahimik lang yan. Mga kapatid, may problema kapag yung nakatuluyan natin, wala tayong idea sa pamilya niya. Kung pakakasalan mo siya, tanggap mo, may kakulangan ang pamilya niya at huwag ka nang magulat. Darating ang araw, maapektuhan ka. Yung problema ng mga, ano ba tawag doon? Sister-in-law o brother-in-law, kasama ka din eh. Kasama ka rin po doon. Kaya dapat, inaaral din po natin yan. Tingnan pa natin to ha. Ngayon, sinabi ni Rebecca kay Isaac, nagsasawa na ako sa buhay ko dahil sa mga asawang Heteo. Ito yung sinasabi ko pong sa time nila para mga non-believers, mga taga-Canaanites, sa mga asawang Heteo ni Esau. Kung ang magiging asawa ni Jacob, eto na yung anak nila, ay taga rito rin lang na isang babaeng Heteo, mabuti pang mamatay na lang ako. Pwede po yun eh. Ang ikamatay po na magulang natin, yung napili mong mapapangasawa at yung uri ng pamilya na meron ka. Hindi ba napakasarap, mga anak? Yung married life natin is a great blessing to our parents. Kaya kami po ni Pastora Lena, ang pangarap namin, si Mama, walang po problemahin. Ang pinakaregalo po namin kay Mama, yung magandang pagsasama namin ni Pastora Lena. Yung pagpapalaki namin sa kanyang mga anak o sa kanyang mga apo, yun po ang regalo namin. Kasi kung makita ng biyanan mo, ang payat-payat ng apo niya, kulang sa gatas, kulang sa vitamins, isang bulati na lang hindi pumipirma, pwede nang pumunta kay St. Peter, malulungkot talaga ang biyanan mo. Kaya sa totoo lang po, ang biyanan ko po, wag hindi ko makitang humaba ang kuko niyan. Mama, eto 10,000, magpamanicure ka. Lagi kong napapaligaya po yan. Joke lang. Yun naman po every 10 years. Ano po, ang kuko niya parang mangkukulam na po. Okay. So mga kapatid, may natututunan po ba tayo? Ang pamilya, pag tayo po nagpakasal, damay-damay. Lalo na kung mapunta ka sa pamilyang
May mga pamilyang sobrang clannish. Pag galit ang isa, galit ang lahat, hindi na mag-iisip. Hindi naman siya inakaaway, pero nabalitaan lang, ang sama na ugali niyan, lahat tayo magkakakampi. Ang hirap naman po noon, sana nag-iisip din naman yung pamilya na yon. Napansin mo yung pamilya na yan, panay lakad, pumanda ka, mag-ipong ka na ng panggastos. Puro lakad yung pamilya ngayon may idea ka na. O kaya puro business, sumanda ka na, usapang business yan. Ano po? Maganda yung paglilingkod. At least makakahawano tayo sa paglilingkod. Mga kapatid, mahalin mo yung asawa mo, pati yung pamilya ng asawa mo. May pag-asa, may biyaya ang Diyos. Amen? Malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Woo! And then lastly, naku, 10:38, tamang-tama, 11, tatakbo kami ng binangonan. Ano po? 10:38, tapos agad natin to. Ito panghuli, pero napakahalaga. Filter through focus. Sumagot sila, tawagin muna natin si Rebecca at tanungin kung ano ang pasya niya. Kaya tinawag nila si Rebecca at tinanong, gusto mo bang sumama sa kanya ngayon? Sumagot si Rebecca, oo, sasama ako. Kaya pinasama nila si Rebecca, pati ang mga tagapag-alagay niya sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito, binasbasan nila si Rebecca sa kanyang pag-alis. Ganda nito po, sinabi nila, kapatid, naway manggaling sa iyo ang maraming lahi. Naway talunin ng mga lahi mo ang kanilang mga kaaway. And then, nang handa na ang lahat, sumakay si Rebecca at ang mga aliping babae niya sa mga kamelyo at sumunod sila sa alipin ni Abraham. What is the point? Focus. Huwag kang sasama at magpapakasal sa taong walang pangarap. Huwag kang sasama at magpapakasal sa taong walang gusto sa buhay. Kaya dating pa lang, alam mo na ang mga kwento niya, wala lang. Huwag kang sasama sa taong, sabi ko nga po, mapapatawad kayo maraming bagay, pero mga babae, ang una nyo pong hahanapin sa lalaki po, bukod sa pananampalataya, tingnan mo kung masipag siya. Pag masipag po, hindi pwedeng hindi gumaling Pag masipag, hindi magugutom kayo kasi masipag yan. Pero kapag yan pa lang, parang umaasa sa magulang, hindi makatayong mag-isa, panalangin mo yung binan mo na huwag magkulang. Totoo po yun. Kasi talagang kaya ka nga mo siya kukuhanin Tatayo na po kayo bilang pamilya. Pero yan, kung hanggang ngayon, umaasa sa magulang, medyo kawawa po yung makakatuluyan po natin. Kaya nga dito po sa Praise Church, sobrang ini-encourage natin. The greatest accomplishment of parents is na-release natin yung mga anak natin na kayang tumayo sa sariling paa. Na kahit mamatay tayo, mabubuhay sila. Kawawa ang mga anak na kung mamatay ang mga magulang, walang patutunguhan. Sana yung makakatuluyan mo, may pangarap sa buhay. Sana yung may makakatuluyan mo, may gustong ma-accomplish at maabot sa buhay. Again, ulitin ko, merong ginto, kailangan lang salain. Do not settle. Kung alam mo na hindi talaga siya, salain pa rin. Maaring may ginto na lumabas. Kung single ka po, maging ginto ka at pagpapala sa marami. Kaya pag nakikita ko halimbawa si MJ, wow, si MJ ay ginto para kay Pastor Emer. Si Pastor Emer ay ginto para kay MJ. Sige nga, Lori, hanap tayo ng ginto. Anak, hindi, mag-ano ko muna. Si Lori, okay lang po naligawan nyo Huwag lang kayong papakita. Ano po? Talagang binantaan na naman. Ano po? 36 mag-aasawa yan. Ano po? Okay? Hindi. Huwag naman. Sobrang, baka tuyo na matris niyan. Ano po? Merong ginto, kailangan lang salain. So, filter through faith, dapat nagmamahal sa Diyos. Friction, may spark.
Sanay tayo mag-handle ng problema. 3, friendship. Lagi tayo nagliligawan. Lagi tayo nagsusuyuan. Lalo nating ini-establish, mas mahal kita kaysa dati. Mas mahalaga ka kaysa dati. Mas sobrang mahal kita kaysa dati. Family, ang sarap magiging pagpapala tayo sa both family natin. And then focus. Ngayon pa lang, may pangarap ako. Hindi lang ako basta magbubuo ng pamilya. Magbubuo ako ng isang maayos na pamilya. Pastor, paano kung hindi ako galing sa maayos na pamilya? Ito ang declaration mo. Nagmula ako sa isang hindi maayos na pamilya. Biyaya ng Diyos sa akin magsisimula ang isang maayos na pamilya. Nalulungkot po ako, maraming may pamilya dito. Pag trinace mo, puro hiwalayan. Sa pamilya po namin, dati wala namang hiwalay. Pero yung mga pamangkin ko po, ang dami na ring hiwalay. Anong nangyari? Hindi ibig sabihin nang galing ka sa magulong pamilya, disqualified ka na makakuha ng ginto. Hindi po. Make yourself valuable. Huwag ho nating gamiting maliitin ang sarili natin. Hindi, okay lang kung may makakita, basta may magkaibig lang sa akin. No. Pwede ho ba tayuin natin, mula sa akin, magsisimula ang isang maayos na pamilya sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? May tinatawag na kanta na Glorious Ruins. Parang magkabaliktad, parang opposite. Meron bang maluwalhati na sira? Si God kasi out of mess, kaya niyang gumawa ng magandang bagay out of mess. Out of chaos, kayang gumawa ni God ng maayos. Maaring nagpunta ka dito, minsan nga mahirap yung topic na ito about family. Kasi ang source ng pinakamatinding source natin ng kaligayahan, family, pero yan din ang pinakamatinding source na pwede tayong ma-depress, malungkot sa buhay. At sabi ko nga sa inyo, walang pwedeng makasakit ng matindi sa atin. Mahal mo sa buhay, especially asawa mo. Glorious Ruins is a song of redemption. God can make a beautiful story out of mess. Ang galing-galing gumawa ni God na magagandang bagay mula sa hindi maganda. Maaring dito may single parent, but still, look at yourself. You are complete because of Jesus. Lagi nating sinasabi to, no one can complete us except Jesus. Kahit bigay mo ang buhay mo sa asawa mo, you cannot complete your spouse. Only Jesus can complete you. February 18, mark this day. Ito yung araw na i-declare natin. Mamaya po, paakyatin ko po yung mga bata sa itaas. At kung kayang samahan ng kanilang mga magulang, samahan nyo po. Sige po, papalis ko na po itong monitor natin. Basta awitin lang muna natin yung Glorious Ruins. Mamaya natin ho sila paakyatin. At yung mga kabataan, lahat, punta po kayo dito sa unahan. Hihiling tayo sa Diyos. Walang sino man ay pagpe-pray natin ngayon na lalapit dito na magkakaroon ng sirang pamilya. Walang sino man na ipagpe-pray natin at ikukumit natin sa Lord, kahit baby pa lang yan, pinagpe-pray na po natin yan. Napakahalaga, ngayon pa lang, ang faith ng magulang ay dinidinig. Sana lahat merong Abraham na tatay. Sana lahat meron pong Sarah na nagmamahal sa kanilang anak. Huwag lang ho puro career. Huwag lang ho puro business ang itinuturo natin sa pamilya natin. Kasi po, kahit anong negosyo, magtagumpay ka man, sira ang pamilya mo, isa ka pa rin sa pinakamalungkot at pinakamiserableng buhay na bandang huli, hahanapin mo sa sugal, hahanapin mo sa wrong relationship dahil malungkot ka, dahil nabigo tayo.
Ayaw ng Panginoon po noon, okay? So sige po, tayo muna tayong lahat. Awitin po natin tong Glorious Ruins, ano po? And ngayon pa lang, let us claim it. Regardless kung gaano naging magulo ang ating pamilya, kayang gumawa ng Diyos ng isang maayos na pamilya, kaya niyang paglapitin at buuin ang mga ginulo ng kaaway at sinira ng demonyo. Kaya niya tayong pagpalain, kayang i-restore, kayang i-redeem by the grace of God. Come on, awitin ho natin to.
House light please nga po, house light. Para pag pina-forward ko po sila. Nagkakaunawaan ho ba tayo sa message? Gusto natin magkaroon ng maayos na pamilya ang ating mga anak. Can I hear amen? Natutuwa ako sa pamilya na yung minsan, lalo na sa mga kabataan, ang hirap po talaga maging magulang ng teenager. Kasi ito yung magta-transition sila pagkabata mula pagkabata hanggang sa pagkabinata. Alam niyo ho ang takot ng mga magulang baka makapag-asawa ng hindi maayos ang kanilang anak. Kung yung tatay mo napagalitan ka dahil sa issue na to, mahal na mahal ka ng tatay mo. Kung yung nanay mo napagsabihan ka dahil pumasok ka sa isang relationship, pinag-aaral ka, natatakot ang magulang mo na baka hindi mo matapos ang iyong pag-aaral at may mangyari sa iyo hindi maganda at ikaw mismo yung mahihirapan. Mapalad ang mga magulang na umiiyak para sa kanilang mga anak. Because of the cross, we have hope. Because of the cross of Jesus, we have redemption. Hindi ko alam kung sino ho dito, mula sa pamilya ko, biyaya ng Diyos. Magsisimula ang isang pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Nakakatuwa po, ilang panahon lang to. Yung mga batang ito mapalad kasi marami po sa atin hindi dumaan, wala man lang sigurong nag-pray. Thank you, God. Sige po, pag-isahin natin. Please come forward yung mga kabataan. If you're single po, please come forward po. Dito po kayo sa harapan. Lahat ng gusto na magsipag-asawa dito po.
Hindi po, mga kabataan, sige po, mga estudyante natin, come on, come on. Yung mga alab natin dyan, yung mga kabataan sa itaas natin, please come forward, hallelujah. Hayaan nyo po yung mga Abraham, yung mga Sarah, yung mga spiritual parents natin, can pray for you. You have a better family. You can choose. You have a gold. You have a gold. You have a great partner in life. Thank you, God. Wow. Thank you, Lord. Thank you, God. Sa mga kabataan kong kaharap ngayon, merong ginto. Pero ang ginto muna sa inyo ngayon, mag-aral kayong mabuti. Hindi tayo aasa sa iba, kundi magiging pagpapala tayo sa future partner natin. Kung nakapag-aral ka, hindi ka laging parang may takot sa buhay. Muli po, my declaration to you is, you have a gold na naghihintay. Pero sa ngayon, paglingkod muna natin. Ang pinakamagagawa nyo ngayon, mahalin nyo muna ang magulang ninyo, ang mabuting anak, mabuting asawa. Thank you, God. Thank you, Lord. Ang Praise Church ay nagpapahalaga sa mga kabataan. Hindi tayo natutuwa na may nabubuntis ng maaga, may nakabuntis, nasira ang pag-aaral. It's about time. Let us redeem the real design and picture of God sa ating pamilya. Kayo pong mga nasa likuran po, itaas natin ang dalawang kamay natin sa mga batang ito at mga kabataan. Lord God, for the sake of next generation, walang magulang na iiyak dahil napahamak ang kanilang anak. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, cover them with your precious blood. Ang mga batang ito ngayon pa lamang dinededicate na namin sa inyo. Merong future partner na may takot sa Panginoon, may pangarap at naglilingkod ang aming mga anak. Walang magulang na matatakot bumalik sa iyo sapagkat nasa ayos ang aming mga anak. Pagpalain ng Diyos. Pagpalain ng Diyos. Ang mga Isaac, ang mga Sarah and mga Rebecca in the future of this generation. Ngayon pa lamang ang mga batang ito may establish, walang pag-asawa nang hindi tapos sa pag-aaral at may magandang kinabukasan in Jesus' name. They are all professionals. They are all educated. They are all honorable. In Jesus' mighty name, they will become asset of this generation. They will become a great, great blessing to many. At ang mga kabataang narito ngayon, Lord, in Jesus' name, magiging mabuting magulang sila sa kanilang mga anak in the future. Panginoon, yung hindi nangyari nang nakalipas, mangyayari bukas. Ngingiti ang aming magulang, ngingiti ka, O Diyos. May special prayer sa mga youth. I speak purity. In Jesus' name, hindi ka maloloko, hindi ka madadaya, hindi ka magmamadali. Ang Diyos sa takdang panahon, ipagkakaloob niya ang kapartner na inihanda niya para sa iyo. Right now, be the best version of yourself. Just explore sa maraming bagay upang humusay at maging pagpapala sa iyong future partner. Sa mga magulang naman namin na nasa likuran,
Thank you so much, oh God. Thank you so much. May magandang bagay na mangyayari po, oh God, at hindi pa huli ang lahat. Kung meron silang mga anak na nagsipag-asawa, na namumroblema ngayon, I speak redemption. May katubusan. There is no sense of guilt, shame, and condemnation. Baka palpak ba kaming magulang, mali ba kami? Father God, iriridim mo ang aming pamilya. In the name of Jesus, let the ruins come to life. There will be a glorious ruins. There will be a great story. There will be a great future. There will be a great family, oh God, na naghihintay. Amen. Come on. Awitin muli natin ang awiting ito. Come on, let us sing this song. Hallelujah. And let us speak life. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, that forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, that forever lasting. Say, let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, that forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, that forever lasting. Yes, oh God. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Sige nga po, for the last time lang, pwede bang hawakan yung katabi mo na kapwa kabataan? Walang kabataang bibitaw. Walang kabataang mapapahamak. Mga magulang, for the last time, yakapin natin yung ating mga anak. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, may the Lord bless you and keep you. May the Lord lead you to a great future for the glory of God. In Jesus' name, amen at amen. Malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Thank you, thank you, thank you. Magkita-kita po tayo next Sunday.